Minsan daw napag-uusapan nila ni Lani May na mag-anak, na gusto din nila na magkaroon ng anak, na mabuntis din sila. Pero natatakot naman sila. Gagawin nila ito para sa kanilang pamilya at ang isa pa, natatakot sila na tumanda nang wala silang anak dalawa. Gusto nilang maranasang mabuntis at gusto nilang ma-experience ang ligaya mula sa tunay na lalaki. Hello kuya, mayroon akong kaibigan si Borge. Matagal na. Si Borge ay isang miyembro ng LGBTQ community at isa siyang gay. Mabuting tao si Borge, kind-hearted at matulungin. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na niya ako natulungan, lalo na noong isugod namin sa ospital ang nanay ko. Siya lahat ang gumastos nun. Dahil wala naman akong trabaho ng mga panahon na yon, hindi naman siya nanghingi ng kapalit sa lahat ng mga ibinigay niyang tulong sa akin. Pero ako na ang nagpumilit na palitan ang lahat ng yon dahil nahiya na rin ako sa kanya at syempre, hindi ko na kailangan pang ikwento sa inyo kung ano yung kapalit ang ibinigay ko sa kanya. Basta kusang loob kong ibinigay sa kanya yon. Hindi ko na rin kukwento sa inyo kung paano ko siya nakilala. Isa pang tulong niya sa akin ay binilhan niya ako ng motor. Ginawa ko siyang angkasan at ito ngayon ang hanap buhay ko. Binata pa ako at wala pang girlfriend sa edad na 24. Si Borge naman ay nasa edad 36 na. Marami negosyo si Borge at wala ring asawa. Wala dahil gay nga siya. Ang mga magulang at kapatid niya ay nasa probinsya na sinusuportahan pa rin niya. Ganon kabuti si Borge, ultimong pamilyadong mga kapatid niya ay suportado pa rin niya. Isang araw nakatanggap ako ng tawag mula kay Borge. Nakikiusap siya na kung pwede sa tinitirahang apartment niya muna ako magstay. Kailangan daw kasi niyang umuwi sa probinsya para sa itinatayong negosyo doon. Hindi niya pwedeng iwanan ang apartment niya nang walang tao. Mga 1 month siyang mawawala. Wala naman daw akong gagawin kundi ang magstay lang. Baka daw kasi manakawan siya. Bayaran naman daw niya ako. Pumayag na agad ako. Nakakahiya kung tatanggi ako sa kanya. Sabi ko pa nga sa kanya, kahit hindi na niya ako bayaran. Fast forward Kuya Roms, nang makaalis na nga si Borge ay sa apartment na niya ako nagstay. Nagbigay siya ng pera pang gastos ko at pambayad sa mga bills sakaling may dumating. Studio type lang naman ang apartment niya. Tamang-tama sa kanya na mag-isa lang. Maganda location ng apartment, malapit sa lahat, pati sa mga kinalalagyan ng business niya. Hanggang 2nd floor ang building na nasa 14 lahat ng pintuan na pinauupahan. Mataas ang bakod at may bantay pa sa gate. Kaya tahimik at safe na safe ang lugar. Nasa baba lamang inuupahan ni Borge sa pangatlong pinto. Napansin kong bakante ang pangalawa at ang pang-apat na pintuan wala pang umuupa at lahat ay may nakatira na. Tahimik ang mga tao, lahat ay pribado. Kumpleto sa gamit si Borge, may smart TV na malaki at magandang sound system. 3 araw akong hindi lumalabas dahil sapat naman ang mga stock na pagkain ko at iba pang mga pangangailangan. Lumalabas lamang ako kapag kailangan ko nang magtapon ng basura. Nakilala ko na rin si Kuya Manny na bantay sa gate. Minsan kapag nagsasawa na ako sa loob, lumalabas ako para makipagkwentuhan sa kanya. Mabait si Kuya Manny. Kilala na rin niya si Borge. Ang pagkakilala niya sa akin ay pamangkin ako ni Borge.
Nabanggit na pala ako ni Board sa kanya bago pa ako napunta dito. Nagtanong-tanong ako kay Kuya Manny tungkol sa mga nakatira sa apartment. Naikwento niya yung iba, pero yung iba ayaw niya dahil masyado daw pribado. Habang nag-uusap kami ay may dalawang babae ang pumasok sa gate. Ang gaganda nila. Ang isa ay maputi na mahaba ang buhok at may kulay. Masasabi ko, maganda talaga siya, balingkinita ng katawan. Ang isa naman ay medyo maigsi ang buhok na hanggang balikat. Morena siya, pero maganda naman. Binati nila si Kuya Manny nang pumasok na sila. Nakatingin naman silang dalawa sa akin, kaya ipinakilala na rin ako ni Kuya Manny sa kanila. Ang mahaba ang buhok ay si Analea at ang isa ay si Lani May. Mukha silang mga mababait. Kaagad na nagpaalam sila sa amin at tumuloy na sa kanilang pinto. Hindi naman napigilan ni Kuya Manny na magkwento tungkol sa dalawa. Sabi niya sa akin, matagal-tagal na rin nakatira dito yung dalawang yan. Alam mo bang magjowa ang dalawang yan? Nagulat ako dahil ang hirap paniwalaan na lesbian pala sila. Ang gaganda kasi nila, babaeng babae ang itsura. Ilang oras din kami nag-usap ni Kuya Manny. Napasarap ang kwentuhan naming dalawa. Hanggang inabot na nga ako ng gabing-gabi na. Isang linggo ang lumipas ay medyo naiinip na ako dito. Pero iniisip ko na lang na ang lahat ng ginagawa ko ay para kay Borge, kaibigan ko. Isang gabi, naglabas ako ng basura. Nakasabay ko naman si Analea. Nagkabatian kaming dalawa. Naramdaman kong mukhang gusto niya makipag-usap. Kaya sinamantala ko na ang oras na makausap siya. Kundi ko lang talaga alam na lesbian siya, malamang niligawan ko na talaga siya. Okay naman kausap si Analea hanggang sa naikwento na niya sa akin na matagal na sila ni Lani May. Inamin niya sa akin na may relasyon nga sila. Nabanggit ko na rin sa kanya na hindi ko kamag-anak si Borge. Kilala na rin kasi nila si Borge. Sinabi kong magkaibigan kami ni Borge. Una, ayaw pa niyang maniwala sa akin, pero nang marinig niya lahat ng kwento ko, saka siya naniwala. Sa madaling salita ay naging magkaibigan kami ni Analea. Kung minsan sila ni Lani May ang kausap ko, lalo na kapag wala silang pasok sa trabaho. Minsan lumalabas kami ng gabi para lang kumain o magmerienda. Enjoy akong kasama ang dalawa, lalo pa at maraming mga bagay ang napagkakasunduan namin dahil hindi naman nagkakalayo ang mga edad namin. Hanggang sa kinausap ako ni Analea ng malaliman at seryoso. Minsan daw napag-uusapan nila ni Lani May na mag-anak, na gusto din nila na magkaroon ng anak, na mabuntis din sila. Pero natatakot naman sila. Gagawin nila ito para sa kanilang pamilya at ang isa pa, natatakot sila na tumanda nang wala silang anak dalawa. Gusto nilang maranasang mabuntis at gusto nilang ma-experience ang ligaya mula sa tunay na lalaki. Tumawa ako sa sinabi ni Analea, pero seryoso siyang nagsalita. Kaya ko to sinasabi sa'yo dahil buo ang tiwala namin sa'yo, Nate. Seryoso kami ni Lani sa bagay na ito. Dagdag pa niya, ito daw talaga ang isa sa mga dahilan kaya sila lumapit o nakipagkaibigan sila sa akin. Gusto lang daw nila na talagang makilala nila ako ng husto. At nakita nilang mabait ako. Kaya sinabi na nila sa akin ang pakay nilang dalawa. Sa sinabing yon ni Analea ay natahimik ako bigla. Ramdam ko kung saan galing ang hugot niya. Muli siyang nagsalita. Gusto sana namin na ikaw ang magiging ama na magiging anak namin.
Kasi ramdam namin na hindi habang buhay na para kami sa isa't isa ni Lani May. At ramdam namin na mabuti kang tao, Nate, at cute pa. Pag-usapan natin ang magiging setup. Hindi na kami maghahabol ng anumang sustento sa'yo o kahit anuman. Basta, pag mabuntis kami, kanya-kanya na tayo. Napaisip ako ng mabigat sa sinabing yon ni Analea. Kaya kong ibigay ang gusto nila pero baka kasi nasobrahan lamang sa kapitong si Analea. Pero mukha talaga siyang seryoso. Wala naman akong pakialam kung mabuntis man sila kung yon ang gusto nila sa akin. Ang sa akin, mapaligaya ko sila at mapaligaya nila ako ay okay na okay sa akin yon. Pumayag ako sa hinihiling ni Analea at Lani May. Pinag-usapan namin ng husto ang mga detalye at mga kasunduan. 1 linggo nila akong pinaghanda. Binilhan ng mga vitamins na kailangan ko para tiyak o siguradong makabuo. Pinaiwas nila ako sa mga inuming nakakalasing. At 1 linggo akong nagtiis at hindi nagsarili para marami ang stock ng punla. After 1 week ay itinuloy naming tatlo ang plano. Kaming tatlo lang nakakaalam at sa isang hotel namin ito ginawa. Sobrang saya ko ng araw na yon dahil nasa hotel nga kami ay dumadagdag sa nararamdaman naming init ang magandang ambience ng hotel. Lalo kaming na-excite sa isa't isa. Dama ko ang excitement ng dalawa dahil sa unang pagkakataon ay makakatikim na sila ng tunay na luto. Nanood na muna kami ng mga tutorial videos kung paano magsimula, kung paano ang tamang pagpunla ng binhi. Pagkatapos ay kaagad kaming nagsimulang magtanim, 3. Pinagsabay ko silang dalawa at ginawa ko ang lahat para marating nila ang tuktok ng Mount Everest. Masarap sa pakiramdam, pare-pareho kaming satisfied. Ibinuhos ko lahat sa kanilang dalawa ang inireserba kong punla. Sunod na araw ay muli na namang nag-aya sina Analea at Lani May para daw siguradong makabuo kami. At ang isa pa, nagustuhan nila ang performance ko. Inulit-ulit naming tatlo ang naganap sa amin. Lumipas pa ang mga araw na malayan ko na lamang na nakaka1 buwan na pala ako sa apartment ni Borge. Nang dumating na si Borge ay umalis na rin ako at bumalik na sa amin. Hindi naman kasi kami pwedeng magsama ni Borge. Alam niya yan. Kagaya ng kasunduan namin ni Analea at Lani May, tuluyan ko na silang kinalimutan. Nag-focus na lamang ako sa buhay ko. May mga oras na nagtatanong ako kay Borge tungkol sa dalawa, kay Lani May at Analea. Nabanggit sa akin ni Borge na umalis na rin daw ang dalawa sa apartment after 3 months magmula nang mawala ako at hindi niya alam kung saan sila lumipat. Dahil sa balita ni Borge, lalo akong nagpursige sa buhay ko hanggang sa may nakilala rin akong babae na nagpatibok sa aking puso. Si Esmeralda o Esme na lang tawag natin. Maganda si Esme at talagang kaakit-akit. Kaya dahil na rin sa pagmamahala namin ay nagsama na kami. Pero lumipas ang 5 taon, hindi kami nagkaroon ng anak. Hindi na nabuntis si Esme. Madalas niya akong inaaway sa hindi ko malamang dahilan. Sa madaling salita ay lagi na lamang kaming nagtatalo dalawa ni Esme. Kaya hindi na rin kami lumigaya pa sa isa't isa hanggang nagkasundo na lamang kaming magkanya-kanya na. 2 buwan nang lumipas matapos kaming maghiwalay ni Esme ay nakatanggap naman ako ng tawag mula kay Analea.
Gusto niyang makipagkita sa akin at may importante daw siyang sasabihin. Pagkatapos ng 1 linggo mula nang tinawagan niya ako ay nagkita kami ni Analea. Masinsinan kaming nag-usap dalawa. Dito nga ay nagkwento siya sa akin ng naging buhay niya. Sabi niya ay sabay daw silang nabuntis nila ni May. Nang malaman nila ay kaagad na nagdesisyon sila na maghiwalay na. Ito daw kasi ang usapan nila na kapag nabuntis ang bawat isa sa kanila ay maghihiwalay na sila. Pareho silang nalungkot ng maghiwalay, pero pareho naman din silang masaya dahil nabuntis nga sila. Umuwi daw siya sa kanilang probinsya sa Cebu upang doon na manganak at doon na rin siya naghanap ng trabaho. May nakilala siyang ibang lalaki at naging asawa, pero maaga naman itong binawian ng buhay dahil naaksidente ang minamanehong motor ng asawa. Humingi siya ng pasensya sa pagsira niya ng kasunduan namin na hindi na dapat pang magkita kami muli. Pero kailangan daw niya ng tulong ko. Nawalan daw kasi siya ng trabaho at ang tanging tumutulong sa kanya ay ang nanay niya. Kaya lang, may sakit na ang nanay niya. Kaya nahihirapan daw siyang palakihin ang bata, ang anak namin. Sabi pa ni Analea, sa susunod daw na pagkikita namin ay isasama na niya ang anak namin. Nang marinig ko ang mga kwento ni Analea sa akin, ay hindi ko maipaliwanag ang tuwang naramdaman ko. Masayang masaya ko lalo na at alam kong may anak ako at makikita ko na. After 1 week ay muli kaming nagkita ni Analea. Kasama na niya ang anak namin. Kaagad akong nagdesisyon na kupkupin silang dalawa. Nagsama kami ni Analea kasama ang anak namin bilang isang buong pamilya. Hanggang nadagdagan pa ang anak namin, Kuya Roms. Hanggang isang gabi bigla na lamang nagparamdam sa akin si Lani May. Nag-chat siya at nangangamusta. Sabi niya, masaya daw siya ngayon sa buhay niya. Nagpapasalamat siya sa akin. May asawa na rin daw siya at isang US citizen. Sa ngayon nga daw ay nasa US na siya nakatira. May plano daw siyang umuwi ng Pilipinas. Gusto niyang makilala ko ang anak ko sa kanya. Binanggit ko kay Analea na nakausap ko si Lani May. Siya pala nagsabi kay Lani May na i-chat ako. Maraming salamat, kuya. Ito ang aking istorya. Nathaniel.